ni Pablo sa mga taga-Roma. Mga taga-Roma, ika-1 ng kabanata. Si Pablo, na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos, na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, tungkol sa kanyang anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay ng maguli ng mga patay, sa mga tuwid bagay, si Jesucristo na Panginoon natin, na sa pamamagitan niya ay tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol, sa pagkalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa, dahil sa kanyang pangalan. Sa mga ito nga kayo naman, ay tinawag kay Jesucristo. Sa lahat ninyong nasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Kauna-unahan, ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat, na inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanglibutan. Sapagat ang Diyos ang aking saksi, na siyang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa Ebanghelyo ng kanyang anak, na walang patid na aking kayong binabanggit sa aking mga panalangin, at laging isinasamo ko, kung ngayon sa wakas, sa anumang paraan, ay magkaparat ako sa kalooban ng Diyos na makarating sa inyo, sapagat ninanasa kong makita kayo, upang ako'y makapamahagi sa inyo ng kaloob na ukol sa Espiritu, upang kayo'y mga nagsitibay sa makatwid baga, upang ako't kayo ay maaliw sa inyo, ang bawat isa sa atin sa pananampalataya ng iba, ang sa inyo at sa akin. At hindi ko ibig, mga kapatid, na hindi ninyo matalastas na madalas kong inaakalang makarating sa inyo, datapwat hanggang ngayon ako'y nahahadlangan, upang magkaroon naman ako sa inyo ng anumang bunga, na gaya sa mga ibang hentil. Ako'y may utang sa mga Grego, at gayon din naman sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Kaya nga, sa ganang akin, ay handa akong ipangaral din ang Ebanghelyo sa inyong nasa Roma, sapagat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego, sapagat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan, sapagat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila, sapagat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng langlangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y, sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisin nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nanganglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman,
siya nawa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan, yaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki, na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. At palibhasa hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yung mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pantaraya, ng mga kasamaan, mga mapagupasala, mga mapanirampuri, mga napupot sa Diyos, mga mangnalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha na mga kasamaan, mga suwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong pagiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon.